kanya ang palad nito sa nilagay sa kanyang mukha. She wanted to feel his warm hand. Masyado siguro kong selfish. Masyado kitang mahal kaya natatakot siguro kung hindi sapat ang pagmamahal mo para sa akin. Natatakot akong baka magbago na lang biglang isip mo at hindi mo na ako mahal. Patuloy niya pero ang tanging sagot lang naririnig niya ay ang tunog ng aparato sa uluhan nito. Mahal kita, kaya gumising ka na. Samo niya dito. Halos kalahating oras lang siyang nanatili sa tabi ni Eros dahil yun lang ang allowed ng ospital. Pero nagawa pa niya magtagal lang ng ilang minuto dahil sa kanyang Kuya Ian. Mabigat man ang loob na iwan doon sa Eros, wala naman siyang choice. Nabuti niya sa labas ng ICU si Liam at ang babaeng kasama nito nakausap si Doc Almira. I'm so glad to see you again, Mr. Dinig ko sabi ni Doc Almira kay Liam. Liam, kilala ba kita, Doc? Nasa himig dito ang kuryosidad. Nakatalikod sa kanya si Liam. Magkatabi naman si Doc Almira at si Bea. Pero dahil malaking tao si Liam kaya natatakpan nito si Doc Almira. Nakalimutan mo na ako. Ako ang doktor ni Bea Gonzalez. Ikaw yung tinawagan ng ospital kasi ikaw yung nasa speed dial niya noon. Ako nga ho. Here. Ani Dr. Almira at may kung anong inabot kay Liam. Bea told me na kapag namatay siya, ibigay ko sa iyo yan. Nawala sa isipan ko yan noon at hindi na rin kita nakita pa. Masaya ako makita ka masaya ngayon. Nag-aalala siya na isa ka sa masasaktan kapag namatay siya. Kaya ibinigay niya talagang para sa iyo yan. Teka, anong... Alam niyang mamamatay siya? Bulalas ni Liam na kinagulat din niya. Mukhang maging si Bea na katabi ni Doktora ay nagulat sa reaksyon nito. She had cancer. She only had few months to live bago siya na-aksidente. At isa ka sa labis niyang inaalala noon. Maliban sa boyfriend niyang sa Eros. Pero sa Eros pa rin ang tinawag niya sa uling sandali. Kahit ako nasa tabi niya. May bahid na lungkot ang tinig ni Liam. At kita niya ang pagguhit ng pait sa cute na mukha ni Bea. At pamilyar na pamilyar sa kanyang emosyong sumungaw sa mata ng dalaga. She suddenly felt sad for Bea. Pero naagaw ang atensyon nila nang tumunog ang alarm at nagmamadaling pumasok ang mga doktor at nurses sa ICU na pinanggalingan niya. Matinding kabog sa dibdib niya ang umatake sa kanya. Sabay mahinang usal ng pangalan ng kanyang asawa at napasunod sa mga doktor. Eros! Nanlalambot na sigaw niya. 1 year later. Napatingala si Antoinette sa asul na langit. Palabas na siya sa crematorium cemetery. Yun ang unang dalaw niya sa lugar na iyon pagkalipas ng 6 na buwan. Salamat sa lahat. Malungkot na usal niya saka nagsimula na maglakad. Lumapit naman sa kanya si Waldo, ang panganay na anak ni Mang Pilo. Nirarayuman na naman kasi ang matanda kaya ang anak nitong reliever. Uwi na raw tayo, ma'am. Natapos na ang hearing kay Jade. Balita nito. Sinadya niyang hindi umatand ang hearing kay Jade dahil nababanas lang siya sa babae na parang hindi man lang nagsisisi sa kanyang ginawa. Sumakay na siya sa kotse at mabilis naman silang nakauwi sa bahay. Wala naman ang mga panganay niya. Samantalang tulog na daw ang dalawang maliliit niya ayon sa mga yaya nito. Kaya nagtungo siya sa silid niya pero nagulat siya nang may yumakap sa likod niya pagpasok niya ng silid. Bakit ka nandito? Gulat niyang baling kay Eros na nakapambahay na. Mabilis na tapos ang hearing kaya umuwi na ako. 1 linggo ng utang mo sa akin kaya maniningil lang ang asawa mo. Mataas ako mag-interest, love. Ani Eros na hinalikan pa ang batok niya. Saan ka ba galing ha? Sa crematorium, cemetery. That anniversary ni Bea, di ba? First time ko dumalaw sa kanya. Dinalaw ka na rin yung lola ni Beatrice. Tukoy niya sa dating girlfriend ni Liam. Bigla na lang kasing nawala sa Bea kaya nababaliw si Liam sa kakahanap sa babae. Sa susunod, ipaalala mo sa akin na isama natin siya sa pamisa para kay Bea. Anito na hinila na siya patungo sa kanila nag-aantay na kama. Bakit ang lamig ng kamay mo ha? Kulang sa init Pilosopong sagot ito kaya sanimangutan niya sa Eros. Biro lang, kumain ako ng ice cream bago ka dumating. Nakangising sabi nito, saka siya hinila at niyakap. Mag-shower tayo, love? Sabi nito saka pinalandas ang palad nito sa kanyang pangupo.
then press her butt upang magkadikit ang harapan nila. Eros! Saway niya sa asawa pero alam niyang walang lakas ang pagtutol niya sa ginagawa nitong pagpapadama ng umbok nito sa puso niya. 1 linggo na silang walang sex dahil may dalaw siya. Pwede na ngayon, di ba? Ungot nito. Ilang buwan din silang hindi nagsiping pagkalabas nito ng ospital dahil pinagbawalan ito ng doktor na magpagod. Akala niya mawawala na sa kanya si Eros. Buti na lang na-revive ito ng mga doktor. Nagkaroon umano ng infeksyon sa operasyon nito kaya nagka-heart failure ito. But looking at him now, parang hindi ito naratay ng halos 1 buwan. Halos mag-1 taon na rin pero hindi pa rin niya maiwasang mag-alala kapag kumikurot umano ang dibdib nito. Sabi ng kapatid niya normal lang daw na kumirot ang naoperahang bahagi sa katawan nito. Hindi na siya tumanggi nang hilahin siya ni Eros patungo sa banyo. Ito na rin ang nagubad ng kanyang damit. Nahaplos pa niya ang dibdib nito na nandoon pa ang bakas ng pilat dala ng tama ng bala. Sumasakit pa rin ba ito? Anya dito. Oo. Sagot nito ay kinapanik naman ang puso niya. Mas masakit kapag walang loving-loving. Seryosong dagdag pa nito kaya nahampas niyang balikat nito. Kainis ka. Gusto mo talagang pinag-aalala ko. Sermon niya sa asawa pero ngumiti lang ito ng matamis sabay mainit na inangkin ang kanyang labi. Napayapos na lang tuloy siya sa batok nito. Sa tingin mo ba? Magagalaw kita hanggang umaga kung masakit pa iyan. Kayang-kaya ko nang helicopter ride ka eh. Mayabang nitong sabi na ikinakunot noon niya. Anong helicopter ka dyan? Yung ginawa natin ng birthday ko last month? Nanunukso ang ngiti nito kaya pinalakihan niya ito ng mata. Tigilan mo ako, Eros. Kinakabahan ako sa'yo noon. Imbis na mag-enjoy ako. Sermon niya sabay irap. Talaga? Titong nag-enjoy. Lakas nga ng ungol mo, love. Kung narinig ka na naman ni Ali Meli, pagbibintangan na naman noon sa mga pilo. Tuwang-tuwang sabi nito. Basta, ayoko noon. Buti sana kung hindi ka muntik ng ma-heart attack eh. Determinadong tanggi niya dito. Nagplonking ba naman ang asawa niya habang ginagalaw siya? Nag-iinit ang mukha niya na maisip iyon. O di reverse, sa ibabaw ka. Excited na sabi nito saka nagmadali na silang maligo. Ito na nagtuyo ng katawan niya, saka siya binuhat patungo sa kama. Kahit naman anong saway niya kay Eros na wag na siyang buhatin, hindi naman ito nakikinig. Kaya napakapit na lang siya sa batok nito. Maingat na nilapag siya ng asawa sa kama. Saka kinalas ang tuwalyang nakabalot sa kanyang katawan at puno ng pagnanasang tiningnan nito ang kahubdan niya. Nang mga oras ngang iyon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo. Kapwa sila naghahabol ng paghinga habang nakahiga siya sa ibabaw ni Eros. Mahigpit ang yakap nito sa kanya kaya gumanda rin siya ng mas mahigpit na yakap. Maya-maya pa'y narelax na sila. Maingat niyang hinaplos ang dibdib nitong may paklat sa kahinalikan iyon. Si Jade, makukulong ba siya ng matagal? Maya-maya tanong niya dito. Tumango ito. Ayoko naman sanang ituloy ang kaso. Kaya lang, parang hindi man lang siya nagsisisi sa ginawa niya. Nakakaawa siya pero hindi ko i-risk ang buhay mo para lang sa awa. Nagbanta siyang babalikan kanya kapag nakalabas siya ng kulungan. Ayoko isipin kasalanan ko kung bakit siya naging ganoon. She was once good person too. Pero baka nga kasalanan ko. Baka nga napaasa ko siya nang hindi ko namamalayan. Seryosong sabi ni Eros. Nabulag lang siya sa maling pagmamahal para sa'yo, Eros. Pagkakonsole niya sa asawa. Siguro nga, love. Kaya mas makabubuti sigurong pagbayaran niya ang ginawa niya para matuto siya. Sana lang, napatawad siya ni Bea sa mga ginawa niya. Flashback. Mama! Tawag ni Jade sa ina. Kailan mo ba alisin ang kwarto ni Bea sa bahay na to, ha? Usig ni Jade sa ina nang umuwi siya. Umuwi si Jade galing Amerika dahil gusto magbakasyon ni Eros, kaya sumunod din siya. Ayaw niyang malayo kay Eros kaya kahit may trabaho siya iniwan niya para dito. 3 taon nang patay si Bea pero nandoon pa rin ang silid na iyon. Inampon ni Crystal sa Bea nang malaman niyang namatay ang magulang nito sa isang aksidente at ang dalagita lang ang nakaligtas. Inaanak niya si Bea dahil matalik niyang kaibigan ng ina nitong si Belinda. Bakit ka ba ganyan, anak? Hindi naman nakakaabala sa iyo mga gamit ni Bea. Nakakamiss rin na wala na siya. Alam mo namang napakabait niya at parehas kayo maganda.
pagpapalubag loob ni Crystal sa anak. Pareho kami maganda, pero hindi ako kasing bait niya. Singal ni Jade sa ina, kaya napailing na lang si Crystal. Ang laki ng pinagbago ni Jade mula nang mamatay si Bea, at wala na itong ginawa kundi ang sundan sa Eros. At itong nakaraan, naging magastos na rin ang kanyang anak at panay ang hingi ng pera. Kaya naman kinailangan nilang mangutang mag-asawa para mabili lang ang mga mamahaling bag na gusto nito. Hindi naman sila ganoong kayaman. May sariling negosyo ang mag-asawa, pero nang sinabi ni Jade na gusto nitong magpunta sa ibang bansa dahil gusto nitong magtrabaho, akala nila totoo iyon. Pero gusto lang pala nitong sundan sa Eros sa Amerika. At dahil magastos ang living expenses nito, kinakailangan pa nilang magpadala lagi ng pera para dito. Kaya nagiging struggle sa mag-asawa ang pera. Parehas ko kayong mahal. Bakit ka pa ganyan, Jade? Ewan, pero bakit hindi ko maramdamang mahal niyo ako mula nang dumating sa Bea? Sa Bea ang maganda, sa Bea ang mabait, sa Bea ang matalino. Gosh, nakakasawa na. Ngayon patay na siya. Ayaw niyo pa rin alisin ang kwarto niya dito sa bahay. Para ka rin sa Eros. Hindi pa alisin sa bahay niyang inilaan niyang kwarto kay Bea. Jade, bakit ka ba ganyan ha? Sermon ni Crystal sa anak. Ayaw mamagalit ni Crystal pero nagiging bastos na ang anak nito. Ginawa naman nila ang lahat para dito. What? Ano bang mali sa akin, Mama? Bakit hindi ako magawang mahalin ni Eros? Tapos umalis siya, hindi man lang sinasagot ang mga tawag ko. Baka naman busy lang siya, anak. Huwag ka na magalit. Sabayin mo na lang akong kumain, anak. Ayoko. Sabi mo na lang, mag-shopping ako. Taas kilay pang utos ni Jade sa ina, kaya napailing-iling na lang si Crystal sa ito iniwan ni Jade. Saan ba kasi sa Eros? Inis na saad ni Jade na magtungo siya sa garahe. She drive and speed away. Sa totoo lang hindi niya alam kung saan pupunta. Wala naman sa Eros sa bahay nito. Natagpuan nito ang sariling nagdadrive patungo sa kinalalagakan ng abo ni Bea. Bakit ba ako nandito? Inis na sikmat ni Jade sa sarili. Kasalanan mo kasi mang-aagaw ka, Bea. At may sakit ka rin naman eh. Tinulungan lang kitang huwag na mahirapan. Dapat magpasalamat ka pa. Usal ni Jade sa kawalan, sa kamuli ng drive, pero sa ilalim ng kanyang puso, inuusig siya ng konsensya niya na kahit kailan, hindi maaaring malaman ng kahit na sino. Meanwhile, napahugot ng paghinga si Liam nang ilagay niya ang dalang bulaklak para sa babae mahal niya. Oo, mahal niya si Bea, ang girlfriend ni Eros, pero alam niyang kaibigan lang ang turing sa kanya ng dalaga. Bata pa lang magkakilala na sila ni Bea at crush niya ito. Magkapit-bahay sila noon nito, pero nang mamatay si Alan Belinda na wala si Bea sa lugar nila, kinubkup ito ng kaibigan umano ng ina nito. Yun ay ayon sa kanyang ina. Pero nung mag-college sila, nagulat na lang siya na ipakilala ni Eros si Bea sa kanila ni Dixon bilang kasintahan nito. Nakilala naman siya nito at nakita niya kung gaano kasaya si Bea sa boyfriend nito. Halatang mahal nila ang isa't isa. Si Bea rin ang nagpatino sa mga kalokohan ni Eros at nagkaroon ng direksyon ng buhay nito. Eros told them every plan he had for Bea, kaya nakontento na lang siyang lihim na mahalin ng dalaga. Madalas siyang magsama ng babae para lang itago ang nararamdaman niyang lihim na selos. Alam naman niyang mabuting tao sa Eros. Siya lang ang hindi naging tapat dito dahil lihim niyang minamahal ang babaeng pag-aari nito. Kaya't itinago na lang niya sa puso niya ang lahat ng masasayang alaala niya kay Bea. Hindi ka pa ba uuwi? O sisa ni Bea nang minsang ayain siya nito lumabas. Pansin niyang malungkot ito na parang may dinaramdam. Sayang, wala si Dixon, nasa probinsya. Mag-ihaw-ihaw tayo. Paborito mo yun, di ba? Pambawala ng stress. Ni Liam na pinasigla ang boses. Nag-away ba kayo ni Eros? O sisa niya. Hindi. Mag-uusap lang kami kanina. Sabi niya uuwi raw siya para sa surprise niya sa akin. Malungkot na saad nito. Surprise pala. Bakit ka malungkot? Kunot noong tanong niya dito. Kasi natatakot ako, Liam. Alam mong mahal na mahal ko sa Eros. Sabi nito na lihim niyang ikinangiwi. Oo eh. Nakakatakot naman talaga magmahal. Makahulog ang sabi ni Liam dito. Pero huwag ka mag-alala. Mahal ka ni Eros kaya hindi ka pagpapalit noon. Anya kahit masakit sa dibdib niya. Siguro nasanay na siyang masaktan.
Sana nga ipagpalit na lang niya ako sa iba. Seryosong saad nito, kasunod ang pagpatak ng luha na ikinagulat ni Liam. Bea, nalilitong usal niya. Parang pinipiga ang puso niya sa sandaling iyon. Nasasaktan din siya sa nakikita niyang pait sa mata nito. Kaya tumayo siya at nilapitan nito. Hindi niya pinigilan ang sariling yakapin si Bea. Parang sasabog ang puso niya sa sandaling iyon. It was the first time he was able to touch her that close. Ang saya ng kanyang puso habang yakap niya si Bea. Huwag ka nang umiyak. Gusto mo ng popcorn? Mahilig ka noon dati. Ani Liam dito. Natawa naman ito kaya bahagya siyang narelax. Tagal na noon, alala mo pa? Anyang napangiti na. Oo naman. Wala ko nakalimutan kahit na ano tungkol sa'yo. Makahulog ang saad na Liam dito. Pasensya na, nabasa pa tuloy ang damit mo. Nahiyang sabi nito nang kumawala ito sa yakap niya. Kung siya lang nasusunod, huwag na sanang matapos ang yakap na iyon. Kahit ilang oras lang siguro. Basta ikaw. Pero bakit ka nga ba malungkot? Wala. Tara, mag-ihaw-ihaw na lang tayo. Libre mo ha? Ay, lagi naman. Kahit may popcorn pa. Pabirong saad ni Liam. Paborito ko lang ang popcorn na luto ng mama mo, no? Sabi nito na tipid ng umiti. Halatang hindi ito masaya kaya lalo siyang nag-aalala. Di sabihin ko sa mama na igawa ng popcorn ang ampon niya. Pabirong sabi niya dito. Liam, salamat ha. Seryosong sabi nito. Kahit na alam kong busy ka, sinamahan mo pa rin ako. Swerte ng babae mamahalin mo kapag nagseryoso ka na. Dagdag pa nito. Lihim na naiguyom niyang kamao. Gusto niyang sabihin ito ang mahal niya pero hindi maaari. Kung pwede lang sana kahit isang pagkakataon ay magawa niya magtapat dito. Kahit walang katugong pag-ibig, baka ayos na at makapag-move on na siya. Wala naman akong date ngayon kaya ayos lang. Tayo muna mag-date. Wala naman sa Eros. Pabirong saad niya. Alam mo, ang swerte ko talaga may kaibigan akong tulad mo. Kaya mahal kita eh. Nakangiting sabi nito na ikinasikdo ng puso ni Liam. Ang sarap sana ng salitang mahal, siya nito. Kaso may kaibigang kasama. Ang hirap. Ano sabi mo? Tanong nito na ikinagulat ni Liam. Wala. Sabi ko, ang hirap maging kaibigan mo. Ang drama mo eh. Biro niya. Napalakas ata ang sabi niya kaya inampas siya ni Bea. Pero nasalo niya ang kamay nito at napatitig sa pasang nasa braso nito. Bakit may pasa ka? Panik niyang tanong. Ha? Nauntog siguro ko saan. O baka dahil malapit ang period ko. Alam mo naman ng mga babae, di ba? Tarantang paliwanag dito sa kahinilang kamay na hawak niya. Tara, gusto ko ng isaw sa kabalot. Sige, salamat ka't mahal din kita. Napalingon ito sa kanya. Bilang kaibigan. Dagdag na lang ni Liam saka itinago ang pait sa kanyang ngiti. Wow, ang ganda ng bride. Pati ni Emmy sa kanya. Nasurpresa siya no 1 linggo sa proposal ng kanyang asawa. Tapos kanina pagising niya nabulabog siya sa pagdating ng mga makeup artist at wedding gown niya. Plano pa naman niyang awayin sa Eros ng umagang iyon dahil hindi ito umuwi kagabi. His reason, nag-aya raw uminom ang mga bigong kaibigan. Gusto mong pati ikaw biguin ko na 1 linggo? Sabi pa niya dito pero hindi talaga ito umuwi. Yun pala ay may inihandang surprise wedding ang kanyang asawa. Nandoon na sila sa reception at nandoon ang mga kaibigan at kamag-anak nila. Hindi lang talaga dumating si Beatrice kahit pinadalahan din niya ito ng imbitasyon. Naging close sila ni Bea mula na magkakilala sila dahil ayon dito ay iniligtas niya ito noon nang siya ang humarang sa kotse ni Bea Gonzales sa pagsalpok ng kotse sa maglola. Atake sa puso ay kinamatay ng lola ni Beatrice dahil sa nangyaring aksidente. Wala siyang maalala pero labis ang pasasalamat ni Beatrice sa kanya kaya nga nag-donate pa ito ng dugo para kay Eros. Hindi mo ba kakausapin si Dixon? Pabulong kong usal kay Emmy. Nasulyapan kasi niya si Dixon na nandoon sa may pinto at kanina pa nakatitig kay Emmy. Hayaan mo siya. Bale walang saad dito pero baka sa lungkot sa mata at napalunok pa ito. Mahal mo si Dixon pero bakit pinahihirapan niyo pang isa't isa? Ikaw rin na nagsabi sa akin dati, di ba? Paano kung magsawa siyang suyuin ka? Hindi kami para sa isa't isa, friend. Masasaktan lang siya kapag minahal ko pa siya. Besides, okay naman kami ni Isaac.
Are you sure? Mhm. Kapit nitong sagot saka tumango. Alam niya nagsisinungaling si Emmy sa sarili nito pero hindi na lang siya nagkomento. Pwedeng pahiram na ng asawa ko, miss. Kanina ka pa nakabantay sa misis ko eh. Pangaasam na saad ni Eros kay Emmy pero sumulya pa ito sa may pinto. Mas malupit ka pa pala sa love ko. Kausapin mo naman yung lalaki sa pinto. Saka pakisara na rin ng door. Magkakanin mo na kami saglit ng asawa ko. Sabi nito sabay kindat. Nag-init tuloy ang mukha niya. Nailing na umalis na lang si Emmy at iniwan sila. Isinara rin nito ang pinto. Siguro naman hindi mo na ako aawayin, love. Nakangising saad nito. Pag-iisipan ko. Anya na ikinasimangot ng gwapo niyang asawa. Huwag ka na mag-isip, love. Mabuti pa umalis na tayo. Hayaan na natin sila dad na mag-asikaso ng bisita. Nito, saka pilyong umisi. Naroon pa rin sila sa reception pero halos tapos na rin naman ang okasyon. Sumang-ayon na rin siya dahil napagod na siya sa halos kalahating araw na celebration ng kasal nila ni Eros. Akala niya iuwi na talaga sila but to her surprise, sa rooftop ng hotel sila nakarating at may helicopter na nag-aantay sa kanila na may nakalagay na Just Married na banner at may mga bulaklak sa pinto. Kaagad namang umikot ang hélice ng helicopter nang makita sila ng pilotong nag-aantay. Teka, saan tayo pupunta? Tanong niyang napahawak pa sa wedding dress niyang nililipad ng hangin. Honeymoon? Ano pa ba, love? May honeymoon pa apat ng anak natin? Nilalakang matang saad niya dito. Sabi ng doktor may 2 chance pang manganak ang na-CS, kaya may 4 o 2 pa tayong kailangan gawin. Sira ka talaga? Reklamo niya pero hinila na siya ni Eros patungo sa helicopter. She was surprised na nakadecor rin ang loob na may napakaraming bulaklak. So, saan nga punta natin? You know, when we get there. Makahulog ang sabi nito, saka nagsimula na lumipad sa ere ang helicopter. She was enjoying the view habang magkahawak kamay sila ni Eros at nakahilig ito sa balikat niya. At ang isang braso nito'y nakapulupot sa bewang niya. 30 minutes later ay natanaw na niya ang lighthouse na pamilyar sa kanya. Welcome back to Baler, love. Pabulong na usal na Eros, sabay kintal ng halik sa kanyang labi. Nag-init ang sulok ng kanyang mata nang tuluyang lumapag ang helicopter sa malawak na sementadong kalsada. Naunang bumaba si Eros na kaagad siyang inalalayan. Kumaway pa sila sa piloto na nagsimula ng magpalipad palayo. The place felt so familiar at para siyang bumalik sa sandaling una silang nakita ni Eros. Then she remembered, wish, she wrote. At naglakad siya patungo doon. And to her surprise, marami na rin mga nakasulat sa batong naroon. Hinanap niya ang sulat niya and only to see the 6 line markings below her note. Eros and Antoinette Esteban will be back here every year. It was the wish she made that day. Noon niya napansing may nakasulat din sa batong katabi. I love you, Antoinette, my wife. Napalingon siya kay Eros na naroon, nakatayo sa lukuran niya. He was staring at her lovingly. Ang tagal ko rin nagantay dito, love. Anito. She bit her lips, saka siya dumakbo palapit dito, then hugged him tightly. Every anniversary natin, nandito ako. Baka sakaling makita ulit kita. I'm so glad we will be able to come back here. And I promise we will always be here until we're able to. I love you, Mrs. Esteban, my beautiful wife. I love you too, Eros. Anya sa kapinahid, ang luhang sumusungaw sa kanyang mata. Tears of joy, dala ng masarap sa pakiramdam. She tiptoe and kissed her husband na kaagad naman itong tinugon ng mas maalab na halik at yakap. Then, they start walking. Pareho silang nakayapak. Bitbit ni Eros ang sapatos niya. Ang isang kamay nakahawak sa kanya habang siya naman ay hinahayaang mabasa ang laylayan ng kanyang gown sa tubig sa dagat. Kahit ang panahon nakikiayon sa kanila, hindi makulimlim pero hindi rin ganoong kainit. It was a perfect day para sa kanila mag-asawa. He chose the same cottage na tinuluyan nila. And another surprise was ready for her. The table was set at may pagkain na tatakpan sa mesa. Pinag-isa na rin ang cottage pero may 2 pinto pa rin. Gusto mo bang kumain na muna tayo o magpahinga muna? Malambing na tanong ni Eros sa punong tangan niya. Wala bang ibang option? Anya while biting her lips. Of course, love. Lagi meron para sa asawa ko maganda.
May emosyong saad nito na tila alam kung ano ang nais niya. Hindi na siya tumanggi nang buhatin siya ng kanyang asawa papasok sa kwartong nag-aantay sa kanila habang nagsasalo sa mainit na halik na kusa niyang sinimulan. Even the room was filled with lovely flowers at ang bed ay may nagkalat na pulang petals ng bulaklak. Then soft music played mula sa maliit na speaker na naroon sa gilid ng kama. Maingat iniga siya ni Eros sa malambot na kama. Noon niya napagtantong na ibaba na nito ang zipper ng gown sa likod. Walang pagmamadaling hinubad ni Eros ang kanyang gown and plant gentle kisses on her skin. Mula sa kanyang mukha, pababa sa kanyang labi. Maingat at puno ng pagsuyo. Itong option na gusto ko. Ayos na ba, love? He said, smiling seductively. Natitigan nito ang kanyang katawan. Be ready for me, love. I'll make you move harder. Banta nito na sinagot niya ng matamis na ngiti.